Sa aming napuntahan, napahanga ako sa mag-ina na ito. Nakatira sila sa bahay na tagpi-tagpi na lamang, ngunit malayo ito sa mga kapitbahay nila. Marahil si Mr. ay nakipagsapalaran muna sa malayo, kaya silang dalawa na lamang ang naiwan. Nag-uuling ito kasama ang nag-iisang anak na naiwan sa kanya. Napahanga ako sa sipag at matulungin na bata na ito. Siya si Althea, 13 anyos pa lamang, pero kaya na niya ang gawain ng kanyang magulang. Kahit daw ganito ang hanap buhay nila, kailanman ay hindi niya ito kinakahiya. Panoorin po natin ang kwento ng kanilang buhay. Mahirap. Pero kahit mahirap, kakayanin namin mag-ina. Tiis muna na magkalayo kaming pamilya. Sa hirap ng buhay. Naghahati ng kasiyahan sa mga kababayan at nahihirapan, hati niya ay saya kasama. Yo, what's up mga kasanay? Good afternoon. At ngayon po mga kasanay ay nandito po tayo sa Diverson at meron tayong pupuntahan dito. Yung mag-ina, no, na nag-uuling sila. Dito po sila na nakatira sa gitna ng bundok. At siyempre kasama natin si Jeremy. Hello mga kasanay. Magandang tanghali. Ang init-init talaga. Oo, sobrang init talaga mga kasanay. At ngayon po ay alamin po natin mga kasanay kung ano po yung kwento ng buhay nila. Kasi sila lang po yung magkasama dito sa munting kubo nila, no? So alamin po natin. At nandito po sila sa pinakatirik na lugar. Yan. Diyan po ay baba na pala to. Pero tanaw na tanaw po natin yung dagat. Mga kasanay, nandito na po tayo sa bahay ng mag-ina, yung nag-uuling dito sa bukiran. So ayan po, tanungin po natin kung ano po yung kwento ng buhay nila. Kasi sila na po yung nakatira dito, no? So ito po yung bahay nila. Ayan, magandang tanghali te. Ayan, nandito po sila. Ayan. Ayan, tutuloy po tayo. Okay. So anong pangalan mo ate? Malin po. Ayan, si Ate Malin. Tapos si Althea. 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 Si Althea po. No, so ilang taong ka na ate? 31. 31. Si Althea po. Mag-13 ngayong September 11. Okay. So kayo lang ba ang dalawa dito? Kami lang dalawa. Wala ka bang mister? Wala, umalis sa hirap ng panahon. Nagtrabaho. So saan siya ngayon nagtrabaho? Nasa San Andres. San Andres. Ano naman yung trabaho na pinapasukan niya? Nagbabantay sila dun ng mga kambing na mga may lahi. Sa parang farm, no? Sila lang, Okay. dalawa sila din. So hindi ba kayo na natatakot dito na kayo lang dalawa na natutulog? Hindi naman. Tiis na lang. Tiis na kayo. Hirap ang buhay. Ay, ano po yung hanap buhay nyo dito sa bukid? Kami, mag-uuling kami dalawa mag-ina. Kayong dalawa? So ilang sako din yung nauling nyo? Minsan, ano lang, isa't kalahati. Para may pampili lang kami sa araw-araw. Opo, pambigas-bigas nyo. So kaya na ni Ining magputol ng kahoy? Tulong-tulong. Tulong-tulong na kayo dalawa? Hinay-hinay lang siya ng pagputol para di masugatan. So nag-aaral pa po siya? Grade 5 po Grade ngayong pasukan. Ngayong pasukan. So hindi ba mahirap dito na kayo lang yung naiiwan, tapos kayo pa yung naghahanap buhay para pambili nyo ng pagkain nyo? Mahirap, pero kakayanin man. Makakaraos din sa araw-araw. So ilang buwan na ba si Mr. doon sa trabaho niya? Bago pa lang yun sila umalis. Kaya kailangan tiis muna kami mag-ina para may pambili siya ng gamit. Ay, wala pa siyang gamit para sa school? Wala. Ay mga kasanay, si Ining po, si Althea, wala pa po siyang gamit para sa school niya ngayong pasukan. Ngayon may malapit na ang pasukan eh. Malapit na nga po. Ano yung Araw na lang. ano yung ginagawa nyo para pambili niya ng Yan, nag-uuling-uling kami. naguling kayo? Putol kami ng kahoy. Nag-ipunan nyo talaga? Para lang may pambili kami ng gamit. Ayan. So ikaw po ay ate, taga dito ka ba talaga? Hindi po, taga Batangas. Taga Batangas ka po? Batangas talaga. Saan ka po sa Batangas? Bawan. Ayan, taga Bawan pala si ate. So taga dito yung mister mo. Ayan, nakarating lang po sila dito dahil kay mister.
So yung hanap buhay nyo talaga dito, uling, tapos Minsan magpupupok ng bato. magbabasa kayo ng bato. Ayan. So yun lang po yung hanap buhay dito, no. Ano ba yung gamit na kulang niya, te? Ano, mga uniform, notebook, sapatos, bag. Oo. Tapos may isa pa siyang gustong hilingin na magkaroon. Ano yun, Ining? Ano yun? Phone. Cellphone. So para saan mo gagamitin? Saan ito gagamitin? Pag-aaral mo. Ayan, so nahiya kasi si Ining, mga kasani. Yung cellphone po ay para sa, Gagamitin niya po pag may assignment sa school, pampa-search. ayan, malaking bagay din yan, no? Yan lang ang gusto niyang hiling. Ngayon darating sana niyang kaarawan. Kailan po ang birthday ni Ining? Yung September 11 po. September 11, ayan. Kawawa, mga kasani. So ano yung hiling mo sa birthday mo, Ining? Sana po magkasilpon. Makasilpong ka. Tapos may gamit ka sa school. Naiyak si ate kasi ayun nga, mga kasani, no? Ayan po yung loob ng bahay nila. Ang aming dingding tarapal lang. Sa Oo, hirap ng nakita ko buhay. Ayan po. Yung mga kuandang nila. Butas-butas pa. Butas-butas pa yung bubong nila. Ayan. Diba? Okay. So hindi ka ba nahirapan, Ining, sa sitwasyon niya? Nahirapan. Tapos tutulong ka na kay mama pag uling. Hindi ka ba natakot na kailang dalawa dito pag tuwing gabi? Hindi po. So ano yung pangarap mo pag lumaki ka at na makatapos ka sa pag-aaral? Tulong po ka na mama. Tutulong ka. Ano yung course mo na kukunin pag nakatapos ka sa pag-aaral mo? Chef. Ining, hindi ka ba naiinggit sa mga classmate mo na sila ay kumpleto ng gamit tapos maganda yung mga bag nila? Nainggit po. Si Ining po ay mahihain, mga kasani, kasi ayun nga. So minsan lang siya nakakita ng mga yung kamera. Nasanay kasi na ganyan, malayo. Mm. Lagi nakatago. Opo. So ano namang masasabi mo, te, sa kalagayan nyo dito? Mahirap. Pero kahit mahirap, kakayanin namin mag-ina. Oo. Tiis muna na magkalayo kami pamilya. Oo. Sa hirap ng buhay. Si Mr. mga kasani ay nagtrabaho muna para sa kanila. So bago lang nagtrabaho daw, bagong pasok lang. So hindi pa nagpadala dito. Hindi pa po dahil wala pa po kaniyang amo ay nasa nasa Singapore. Oo. Ayun. Diba? So hindi basta-basta yung trabaho din na pinapasukan niya. Siguro kinsinas, no? Ano ba? Yun, pag-abot talaga ng 20. Yan. Isang buwan talaga o Mm-mm. bilang talaga nun. So magkano naman po yung sahod niya? 7,000 po. Silang dalawang mag-ama. Oo. Ay, may isang anak ka pa po doon. Kasama. Yan, so naramdaman din natin, mga kasani, sa sobrang hirap din sa kanila. No, kasi yung pag-uuling, mga kasani, ay ranas din namin yan. Napakahirap mag-uling, pero hindi ako nakapaniwala na silang dalawa po ay kayang-kaya nilang mag-uling. Okay. So ano yung hiling mo, ate, para sa mga anak mo or sa pamilya mo? Gusto ko lang po sana makatapos ang anak ko ng pag-aaral. Oo. Magkaroon po kami ng maayos na pamumuhay. Kahit nga po dito, kahit solar, wala po kami. Ay, wala kayong ilaw dito? Wala. Oh. Flashlight lang po ang gamit namin dito pagkagabi. Madilim kayo dito. Dahil wala po kaming ilaw. Oo. So ikaw, Ining, hindi ka ba natatakot? Wala kayong ilaw? Ha? Nasanay ka na talaga? Yan, nakakaawa talaga yung kalagayan nila dito. Tapos sila lang dalawa dito mag-ina. Yan, pag gabi wala silang kasama. Yan, pag tayo lang dito nakakatakot pag hindi tayo sanay, no? Dahil sila lang dito, walang kapitbahay. Malayo sila sa mga kapitbahay nila. Dito kasi sila sa pinakatuktok. Yan, sana may makatulong sa kanila para makapagtapos ng pag-aaral yung anak niya, no? At ang Diyos makatulong din sa kanila sa kahirapan. At ito po yung bahay nila.
Ito yung mga kambing na alaga nyo lang. Wala lang. Saan kayo nag-uuling? Nandiyo, sa likod. Ayan, pasyalan po natin yung ulingan nila mga kasani. Ay, ito po yung inuuling nila. Ano yan, pambinta nyo? Ito po yung inuuling nila mga kasani. Ayan, diba? Mga ilang sako na yan. Duhaan na siguro. Dalawahan? Pwede siguro, no? Sensing na nakaayun. Ayan mga kasani, ang cute ng ulingan nila.